Ipinaliwanag ng PHIVOLCS ang dahilan ng pagsabog ng Bulkang Taal dahil sa nangyari, posible kayang itaas ang alert level ng bulkan. Alamin sa detalye ni Rod Lagusad. Naalarma ang mga residente sa paligid ng Taal Volcano matapos sumabog ito kahapon ng alas 4 ng hapon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bocolcol, ang nangyaring pagsabog ay phreatomagmatic. When we say phreatomagmatic eruption, this is magma coming into contact with water and nagkaroon po ng steaming. This is not the first time nagkaroon ng phreatomagmatic eruption at alert level 1. Last October 2022, nagkaroon din ng phreatomagmatic eruption. Simula pa July 2022 ay nasa alert level 1 na ang bulkan. Paliwanag ni Bocolcol, ang ganitong klaseng pagsabog ay pwedeng mangyari kahit alert level 1. Hindi rin nangangahulugan na itataas ang alert level ng Bulkang Taal matapos ang naging pagputok nito. Isa sa mga parameters na tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level is pagdami ng volcanic earthquakes. And right now, halos nasa background level pa rin yung number of volcanic earthquakes natin. We will assess this on a day-to-day basis. For now, again, as I've said, wala tayong volcanic earthquakes na naitala. Halos konti lang. For the past 12 hours, wala kahit isa. Dahil dito, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Kung ikukumpara ito sa pagsabog ng bulkan noong 2020 na isang magmatic eruption, mas mahina ito. Nananatili namang permanent danger zone ng Volcano Island. Paalala ng PHIVOLCS sa publiko, huwag nang subukan pang lumapit sa bulkan. Babala pa ng ahensya na kahit alert level 0 ang bulkan ay posible pa rin ang pagsabog nito. Kapag may volcanic ashes sila, kasi mataas yung kanina, 2,400, and depende yan sa direksyon ng hangin, saan pupunta, baka may kasamang volcanic ash, then they have to wear face mask. Disaster preparedness, hindi lang business yan ng aming opisina, it's everyone's collective duty to prepare. We're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then, makakaranas tayo ng paglindol o pagputok ng bulkan. Nakatutok ang PHIVOLCS sa bulkan na laging may posibilidad ng pagsabog. Kasama sa binabantayan ng PHIVOLCS sa mga senyales ng pagputok para makapagbigay ng babala sa publiko. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapataw ng 12% na VAT sa mga dayuhang digital service providers o DSPs. Inaasang makakakolekta rito ang gobyerno ng hanggang 100 billion pesos na kita sa loob ng 5 taon. Tiniyak naman ng BIR na wala itong gaanong epekto sa mga subscriber. May report si Clazel Pardilia.